Hey guys! Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel. So, ang mainit po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa tila meron nga daw pong mga bagong host na mawawala ng trabaho pa yung nagkataon. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga nilalabas nating balita. Okay, mga kagandara? Anyway, bago po natin simulan ang atin pong update pala sa umaga pong ito, ay nais ko po muna na i-correct at alinawin since request din po ito ni Sir Harry. Katungkol nga po ito sa vlog natin na kung saan ay combined po ang Showtime at ang TVJ para pabagsakin ang Tape Inc. Dahil kita po natin na talagang number 1 ang Showtime nung nakaraan, then tayo number 1 ulit ngayong Lunes, and ang Tape Bulaga ay nangungulelat. Sabi nga dito ni Sir Harry, anong sabi mo, Miss Gandara? Pakilinaw. Talong-talo ng Showtime ang TVJ. Pakirecall nga po ulit yung record mo po para sa post. Parang may mali eh. Anyway, nobody's perfect naman. Pero nood pa rin ako sa mga vlog mo. Thank you so much, Sir Harry. Nabasa ko po yan kagabi. Actually, nireplay ko po naman agad-agad. Sabi ko nga dito sa aking reply oo nga. Napakinggan or pinakinggan ko ulit. Na mali lamang po ako. But honest mistake naman po yon. Thank you so much sa pagko-correct. At thank you so much sa pagsabi nito, pag-aalam sa akin. And nahawa na nga ata ako sa kalutangan nitong si Attorney Contit. Charis. Hope na the regards, sana po ay maintindihan, you understand guys, na 11 PM na po kasi yon ng gabi talaga, magto 12 PM na. Ako nakakapag-vlog, so baka dala na lamang din ang ating antok, no? So, but correction po natin, i-correct na rin po natin. Compare sa Tape Inc., mas maigi naman po ang Showtime kaysa po sa Tape. Talong-talo din ng dalawa, Showtime and saka TVJ, ang Tape Inc. when it comes to good collaboration. Anyway, ito nga, simulan na po natin ang ating balitaan, mga ka-OG. Ito nga po ay pumapatungkol sa Tape Inc. na kung saan, kahit nga po maghabol sila na maghabol, mag-apila sila na mag-apila hanggang sa Supreme Court, lalo lamang po magiging malinaw na for merchandise lamang po ang kanilang registration. So, kahit manalo sila sa korte, magtitinda rin po sila dahil hindi naman po nila maipapanalo ang Class 41 dahil tapos na po ang laban na ito na kay Henyo Master na. Nakapag-apila na sila at binasura, and kung lalapit sila sa Bureau of Legal Affairs ay wala na. Dahil BLA nga po ang nagbasura, ang nag-cancela ng kanilang registration. Tapos kanila pong haharangan na kay Joey De Leon. So, hindi rin tatanggapin. Mababasura at mababasura lamang po ulit ang kanilang apela. So, wala na pong itataas. Hanggang doon na po yon, finish na po ang laban pagdating po sa Classification 41. TVJ na po ang nagwagi dito. At for entertainment po sila. So, kung maipapanalo po nila ang trademark na for merchandise or for merchandise lamang po yon. And ang TVJ ay talagang wala na pong hadlang. Malaya na po nilang mai-celebrate ang 50 years. Kasi yun lang naman po talaga ang habol din ng TVJ. Sabi nga po nila baka mag-retired na rin po sila basta't makapag-celebrate po sila ng 50 years sa Bulaga. And hindi po pera ang kanilang habol dito, yung legacy ng Bulaga. At syempre, para mabawi na rin po ang talagang kanila naman, mga ka-OG. So, hindi rin naman po gugustuhin ng mga ng taong bayan na sa Tape Inc. mapunta po ang Bulaga. So, ang Bulaga hindi po basta-basta ka-OG na TV show. So, gusto po ng mga tao na mapunta po ito sa karapat-dapat. Sa tunay na nagmamahal sa Bulaga. At walang iba, kundi po ang TVJ na kahit hindi po pasahuran, papasok po sila. So, kapag nagkataon nga daw po, baka may mawalan lamang po ng trabaho. And for sure naman po niyan, hindi rin po titigil ang TVJ hanggat hindi po nawawala po sa ere ang Tape Inc. Kasi
For merchandise po ang hawak nilang registration na ka-OG. Kapag may papel na ang TVJ na for Class 41, hindi rin po sila talaga tatahimik at papahintuin po ang tape ink kung patuloy po silang e-ere kahit for merchandise ang kanilang registration, di ba? Kasi syempre, teka, nasa amin ang Class 41, kami ang may karapatang umere, kami ang may karapatan sa entertainment, sa TV shows. Bakit kayo makikipagsabayan sa amin at tatapatan pa talaga sila, di ba? So, another case na naman po yan na amoy ko po, ka-OG, na another laban po na ipaglalaban ito ng TVJ. And about po dito sa pag-aapila di umano ng tape ink sa Korte Suprema, meron po ako nababasang mga katanungan na what if na ibigay sa sa tape ink ang titulong Itbulaga. Napatunayan na sila ang tunay na may-ari. Ang masasabi ko naman po dito is that yung titulong Itbulaga ba tinutukoy ninyo? Imposible po ata dahil ang apila na yan is para sa pagpapatanggal ng kanilang registration. So, kung magkakaroon man po ng decision na kung magkakaroon man po ng resulta collegiate derivatives is that kanila ang merchandise. Kasi yung registration po nilang hinahabol dito na ma-restore nila, maibalik po nila yung kanilang registration. For merch yun, yung kanilang hinahabol, hindi naman po for entertainment. And about po sa titulong Itbulaga, kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito, para ang may saklaw po dito ay yung IPO. And yung IPO nga, ang sinabi, ang tunay na nag-create ay si Joey De Leon at may karapatan si Joey De Leon na ingatan ang kanya pong creation. So parang doon po saklaw yon. Ang hinahabol lang po talaga ng tape ink ngayon ay yung pagkansela ng IPO sa kanila pong trademark na merchandise. And kung tama po ako na IPO lamang po ang may saklaw noon ng pagmamay-ari ng titulo mismo ka-OG, wala na silang mahabol kasi yung IPO nakapag-desisyon na kay Joey De Leon po ito. Sabi po kasi ng attorneys sa YouTube ay ang pangalang Itbulaga, trademark na Itbulaga for Class 41 ay hanggang Bureau of Legal Affairs lang. Hindi na siya pwede iakyat sa Korte Suprema. Ang po pwede iakyat sa Korte Suprema ay yung pagkansela ng IPO sa kanila pong registration ng merchandise. Hindi po yung titulong Itbulaga, pagkaka-create ng titulong Itbulaga. Dahil dun lang yon sa Bureau of Legal Affairs. Which is, na-reward nga po kay Joey De Leon. Yun ang pagkakaintindi natin patungkol po sa usaping ito. Yun yung paliwanag na isa pong attorney sa YouTube na sa dalawang laban na separate case po, titulong Itbulaga, and then registration for merchandise. Different case po. At ang trademark, yung registration ni Joey for Class 41, ang pagkaka-create ng titulong Itbulaga, kung sino ba talaga ang tunay na owner niyan, ay hanggang dun lamang po sa Bureau of Legal Affairs. Ang hanggang sa Supreme Court ay merchandise lamang na pinaglalaban ng tape ink. So, yun po yung summary, yung buod ng pagkakaintindi po natin sa paliwanag ng isang attorney. And napanood ka din po siya kay Models of Manila and yun din yung kanya pong paliwanag. Yun din yung pagkakaintindi niya parang. Samantala, sabi naman sa komento ni RBF 316, hehe, buti po, na-realize nyo na yung importance ng classification na simula pa lang kasi, in-explain na ni Attorney Buko, kaya nagtataka ako. Hindi na-explain ng mabuti at puro beige yung paggamit ng trademark na pabor lang dati sa tape. Knowing na merch lang naman talaga yon. Well, actually, lagi ko itong sinasabi sa vlog. Hindi lang kasi ganun karami yung viewers ko, pero lagi ko sinasabi na para saan pa? Bakit pinagbukod-bukod pa yan? Bakit may Class 41, may Class 16, bakit may for entertainment, for merchandise, kung hindi rin naman pala susundin? Sabi ko nga, dapat nasisilip po ito ng kung sino man ang may hawak po dito ka-OG. Sana nasisilip. Kasi para saan pa? Bakit pinagbukod-bukod pa yan ng IPO?
Wala rin naman palang kwenta dahil kahit for merchandise lamang ang kanilang registered, pwedeng umere. Lagi ko din nga sinasabi na itong si Attorney Maggie ay ilag na banggitin na ang kanilang registration ay for merchandise lamang, hindi for entertainment. At lagi lang pong sinasabi na Attorney Maggie is that nasa kanila ang trademark. Naka-registered sa kanila ang trademark. Pero never nilang binabanggit na for merchandise lang ito. Siyempre, para iwas po na ma-remind sa isip po ng mga tao na mali po sila sa kanilang ginagawa. Dahil for merchandise sila pero umeere. And kapag na-remind yan sa isip po ng publiko, ay yayari na sila. Talagang susugurin po sila ng mga negatibong komento ng taong bayan at pahihintuin po talaga sila sa paggamit ng titulo. Kasi malinaw na si JDL ang tunay na may karapatan dahil sa kanya ang Class 41. Sa kanila ay for merch lang. Lagi ko sinasabi yan na ilag at parang allergy si Attorney Maggie sa word na merchandise. Samantala, sabi naman ni Blackthorn, dyan mo malalaman ang kalibre ng abogado ng TVJ compare sa abogado ng tape. Kasi talagang nakikita po ng mga tao na wala ring saysay, wala ring patutunguhan kapag lumaban pa sila hanggang sa Supreme Court. Dahil nasa TVJ na daw po ang titulong Itbulaga for Class 41. Meaning sila ang may karapatan sa pag-ere. So kung manalo sila sa Korte Suprema, ang meron po silang hawak-hawak ay for merchandise lang. So ang mangyayari is that bahala na lang sila magtinda at ang TVJ bahala mag-celebrate ng 50 years. Kasi ito po talaga ang kagustuhan ng TVJ, makapag-celebrate ng 50 years na anniversary ng titulong Itbulaga. So, kayo po ba ka-OG, anong inyong masisay patungkol po dito? Pa-comment na lamang po dyan sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.